Magandang araw sa inyo. Andito na naman inyong lingkod na si Kuya Ju Burns. Ang gagawin natin ngayon ay papakita ko sa inyo paano i-set up o i-configure ang isang Son of 4 Channel Pro. Yan. So, yung gagawin natin ngayon, umpisa na natin. I-unbox na muna natin to. Ayan. Son of Power 4 Channel Pro. And then, meron siyang kasamang ayan, manual. Meron siyang Chinese manual, and then sa kabila ay meron siyang English manual. Itong device na to ay supported siya ng Google Assistant, and then saka Alexa. Ito pa. Meron siyang kasamang remote control na 4 channel din. Tapos pre-working mode. Pwede siyang itching, self-interlocking, ayan, self-locking at interlocking. Tapos yung remote control niya na kasama nito, asa ko naman nailagay. Ito. Yung kasama yung remote niya ito, bali 4 channel din siya. Mamimili lang kayo kung saan nyo i-pair yung mga button. Itong remote control na to, pwede siyang maximum 30 meters ang layo sa device na to, makokontrol nyo siya pa niya ng maayos. Ayan, ganun siya, kalayo. 30 meters, ayan, pwede pa. Maximum. Ayan, tapos supported din siya ng e-Link na application. Bali yun yung gagamitin nating application. Ito, application para sa cellphone kasi ito, may wifi kasi itong device na to. Ayan, pakita ko sa inyo. Ayan, meron siyang wifi. Ayan, tawag sa kanya is wifi smart switch na tinatawag. Sa yung iba naman, meron din ibang tawag na katulad ng automation. Pero ibang device din naman yun. Pero pare-pares din naman yung gamit. Ito, ayan, katulad niya, meron siyang wifi. Tapos yung remote control niya, ito. Ayan. Tapos yung mode niya, ayan, pwede nyo gamitin. Interlocking, self-locking, at itching. Tapos, yung input power na gagamitin natin dito is pwede siyang 5 volt to 12 volts, to 24 volts. Yun yung input 1 natin. Tapos, meron din tayong input 2. Ayan. Minimum na 90 volts hanggang 264 volts. Yun yung line in niya. Tapos, yung sa switches naman, meron siyang normally open, common, saka normally closed. Bali, ganyan, pare-pares naman. Bali, yung common yan, lagi nasa gitna. Common, yan, sa gitna. Yan. Tapos yung pag-change naman ng operation kung paano siya gamitin, kailangan yung buksan itong device na to. Bubuksan muna natin yung device para makita nyo sa loob. Kasi yung katulad nito, yung self-locking saka yung itching niya, nasa loob siya, yung switching niya. So papakita ko sa inyo. Ayan lang. Tanggalin natin mga screw. Tabi muna natin para hindi mawala. Meron pang isa. Ayan. Ayan. Buksan natin. Ito yung loob niya. So nakikita nyo yung mga switches na yan. Ayan. Ayan, switch. Yung pinaka-switch niya. Saka yan. Babaguhin nyo lang kasi mayroon din naman tong manual kung saan nyo itatapat yung mga switch, kung sa 0 or 1. Dalawa lang naman yan, 1 or 0.
Ayan, ito yung mga channel niya. Tapos ito yung sa mga delay. Tapos ito naman yung position ng working mode niya, pwede nyo gamitin. Tapos meron siyang isang ano lang, na isang switch katulad nito, 1 or 0 lang. Interlock or self-locking etching. Ito yon. Ayan. Para sa interlock at saka sa ano niya, sa self-locking niya, ito lang yung babaguhin nyo. Ayan. I-adjust nyo lang, ayan. Ibababa nyo lang. Bali nandun na kayo sa ano, sa itching niya. Ayan. So hindi ko na muna papakialaman kasi yung i-demo ko naman sa inyo kung paano lang muna i-pair yung device na to at saka i-pair yung remote, and then i-pair yung application natin dito sa device na to. Ipinakita ko na lang sa inyo para alam nyo kung paano baguhin yung working mode niya. Yan, bali yun lang, yung switch na, yung tatlong switch na yan. So hindi muna natin pakikialaman yon, papakita ko lang sa inyo yung paano mag pairing ng remote saka mag setup ng application para dito sa device. Okay? So, sarado na natin. Itong manual na to, wag nyo itong iwawala kasi nandito yung mga code niya para sa working mode niya. Kung gusto nyo baguhin, interlock, itching, self-locking, ayan, nandito yung mga code niya. Ayan, ito yung mga number na yan. Wag nyo itong iwawala, napaka-importante nito kung hindi nyo kabisado yung operation niya. So, isi-setup ko muna, lalagyan muna natin ng ikakabit ko muna sa board, tapos may ilaw na rin ako naka-ready. Tapos, doon na tayo. Mag-start na tayo paano natin i-pair yung remote. And then, next natin ay paano natin i-set up yung application para makontrol natin yung device. Eto, may ready na tayo. May ready na akong board. So, ready na yung ilaw natin. Bali, yan. Handa na rin siya. Ayan. Tapos, gagamitan ko lang siya ng battery na ginawa ko na DIY. Hindi tayo gagamit ng adapter or hindi tayo gagamit ng AC. So, ito ang gagamitin natin. Apat na switch yan. 1, 2, 3, tatlong ilaw. And then, nagkulang ako ng isang ilaw. Gamit lang ako ng isang pan. Tapos, imamount na natin to. Imamount na natin itong device na to dito sa ginawa kong board. Demo board natin. Umpisa na. Ito, meron siyang lock dito sa gilid. Bale, hindi nyo may papasok yan kasi nakababa yung lock niya. Kailangan natin itaas yung lock para mailagay natin dito sa board. Okay. And then, i-push nyo lang. Gusto nyo i-lock, push, at saka push. So, para sa input power natin, gagamit tayo ng input na DC, minimum 5 volts to 24 volts. Saksak natin. Input 1 lang gagamitin natin ngayon. Tapos yung input 2 kasi, pwede yan sa mga pag gusto mo nang nakapix na yung device na to, lagay mo sa sarili mong electrical box, naka wall mount na siya doon. Ayun, gamitin niyo na yung ano niya, yung input niya sa AC. Ayan, ang pinakang common ko rito is yung kulay pula, yun yung positive papasok doon sa device, tapos yung papunta naman sa ilaw is yung kulay blue. Ayan. Tapos, napakadali lang para ipasok natin yung wire. Buksan natin to. Dito yung ano niya. Ang gagawin natin para maipasok nyo yung wire, ipupush nyo lang yung button. Ito. Push nyo lang. May button dito. Push nyo lang. Tapos pag naipasok nyo na, pindutin nyo lang yung ano. And then, ayan, nakalock na siya. Umpisa natin. Puro common lang muna ipasok natin. Hindi, push mo yung button. Pasok mo yung wire. Ayun na siya.
Pangatlo, push button. Pasok mo wire. Then, pangapat. Tapos yung tong kulay blue wire na to, ito yung papunta naman sa ilaw, palabas. Dito tayo, ang gagamitin lang natin is normally open. Hindi tayo gagamit ng normally close. Ayan, ganun lang kadali. Ayan, bali na ikabit na natin lahat ng wire. Common, yung pula, ayan, pare-parehas yan. Common. Pula. Tapos yung blue natin, ayan yung ilaw naman, papunta na sa ilaw. Pa-out na yung source ng kuryente. Ayan. Ayan. Task muna ng konti para nakikita nyo. Tapos, pagsara nyo na pag na-connected nyo na yung wire. Tapos, ayan. Ready na tayo. Yung common natin, ayan yung pula. Tapos, yung blue, papunta naman sa ilaw. Ayan. Tapos, yung power natin, ito. Oh. Tapos, kasasaklan din natin dito sa battery. Ayan. Okay. Ready na tayo. Ayan. Isaksak na natin sa battery natin. Ayan, pag nagbi-blink na yan, nagbi-blink yung blue, ibig sabihin, may power siya. Tapos, pag nag-steady yung blue natin, ibig sabihin, naka-power on na siya. Ayan, umpisahan na natin sa, hindi makita ilaw, adjust natin yung ilaw. Para sa switch 1, itong R1 natin, pindutin natin. Connected na yan sa ilaw ko. Tapos yung R2. Tapos yung R3. Yan on. Tapos yung R5 natin, yung R4 natin, yung pan, pindutin natin. Ayan. Tapos makikita niyo rito sa right side nyo, yung mga kulay orange nating LED indicator natin. Yan, ibig sabihin yan, buhay yan. Try natin off yung R1, R2, R3. Ayan. Tapos yung pa natin, ayan, nakikita nyo umikot. Try natin pindutin. Man, kung paano natin i-pairing itong remote na to. Kailangan, pipindutin nyo lang yung button. Mag-umpisa tayo sa R1. Pindutin nyo yung button ng 2 beses na magkasunod. 1, 2. Tapos, pili lang kayo kung saan button yung ilalagay. Kasi pinindot natin sa 1, lagyan na natin sa A. Ayan. Nagbi-blink. Pag nag-blink na yung kulay green yung mapapansin nyo, tapos nawala, ibig sabihin naka-pair na yon yung button 1 doon sa R1. Pair natin yung pangalawa. 1, 2. Ayan. Kita nyo? Blink green, ibig sabihin pair. Tapos, pindutin natin yung 3, 2 beses na magkasunod. Ulitin natin. C. Kailangan pindutin nyo yung button na mabilis na magkasunod. Pag medyo mabagal kasi, katulad nito, medyo nabubuhay yung button. Nabubuhay yung switch. Kaya pindutin natin magkasunod na 2 beses na medyo mabilis. Tapos, D. Yan, naka-pair na siya. Yan, nabuhay na rin siya. Try natin. Patayin natin gamit itong remote control. Yan, off. Wala na rin yung LED indicator niya. Tapos, C. On. Off. B. Off. A. Dito tayo sa kabila para nakita nyo yung line. On. Off.
Umilaw na rin siya. Off. 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 Bali, ganun lang ang kadali paano mag-pair ng remote dito sa sun off na to. Yan. Ito palang sun off na smart switch natin. Advisable ko lang to sa mga internet sa bahay. Katulad ng naiwanan nyo yung nakasaksak na electric pan o na rice cooker. Tapos, kung may ilaw naman, pwede nyo rin siyang gamitin sa ilaw. Kung nakalimutan yung patayin yung ilaw. Tapos, makokontrol nyo rin ito. Meron din ang sun off na single smart switch lang. Meron single, isang switch lang. Meron din. Ito kasing kinuha ko is apatan, para lang talaga ito sa bahay. Apat lang kasi yung device na ko-controlling ko na magkakasama sa isang lugar, katulad ng sa second floor lang. Kasi kakabit ko to para sa ilaw lang. Kasi laging nakakalimutan yung mga ilaw, naging pag-uwi ka, darating ka na naman, buhay pala yung ilaw doon sa taas, kalimutan patayin yung switch. Ayun. So, ang susunod naman natin is paano mag-configure ng application para sa device na to. So, magda-download muna. Para naman sa pairing sa application para sa cellphone, ang da-download natin yung eWeLink. Ito. Open natin. Tapos kailangan dito sa eWeLink, meron kayong email address. Isasign niyo yung email address dito sa eWeLink para magkaroon kayo ng access sa internet. So, ako nalagay ko na yung email ko. Tapos, ang gagawin na lang natin, yan, itong plus icon na to, i-add lang natin. Add. Tapos, quick pairing. Tapos, add natin yung device. Add one device. Tapos, maghahanap to ng router, yung wifi nyo. Ipapasok nyo yung pangalan ng router nyo. Yan, meron na doon nakalagay na so, ang support niya lang is 2.G GHz lang. Tapos, hanapin natin yung Wi-Fi. Buksan natin yung Wi-Fi natin. Open the Wi-Fi. Yan. Ayan, connected. Tapos, may password na rin. Andyan na rin. Next. Tapos, wait lang natin ma-pair yung application. I-pair niya to sa Wi-Fi para ayan, hinahanap niya muna yung device. Hindi pa pala natin ma-prepare yung device kasi nga pala bago natin mag-add tayo ng device, kailangan i-hold natin ng 3 to 5 seconds itong R1 para lang mag-blink ng itong ilaw na mabilis para sa pairing. Ulitin na lang natin. So, hindi natin ma-cancel to. So, try natin i-habol kasi nag-searching pa naman ng device. Pindutin natin, hold natin itong R1. Ayan. 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 Mabot pa tayo. Tingnan natin kung masisearch yung device. Ibig sabihin ng blinking na yun, yan, ready to pairing na siya. Kaya lang nahuli tayo. Kailangan kasi dapat umpisa ni-ready na natin yung button para sa pairing. Hintayin na lang natin matapos to 62 seconds. Yan.
Ayan, try again. Tapos, lumabas yung try again. Try natin ulit. Okay. Add natin yung one device. Nakakabit na tayo dun sa 2.4. Ayan, okay na siya. Retrieving device info na siya. Ayan, okay na siya. Tapos, paglabas nito, depende na sa inyo kung anong name yung papangalan nyo sa device na to. Ang gawin natin is test 1 lang tayo. Test 1. Bagawin natin yung pangalan natin, test 1. Test 1. And then, successful. Done. Gawin natin sa, kasi tapos dun sa room kung saan nakalagay, ayan, meron siya doon. Living room, bedroom, tapos others. Others na lang natin kasi testing lang naman eh. Others, tapos done. Next. Okay na siya. Tapos punta na tayo sa home natin. Ayan. Ayan, nakita yung home. Pinindot ko yung home. Tapos, ayan. Ito na yung home. Tapos ano yung, yan na yung pangalan ng device natin. Pag pinindot natin agad, ayan. 10 seconds lang halos pala. Para lang sa setup. Ayan, try na natin. Gamit ang cellphone, ang gagawin ko ngayon, i-disconnect ko ngayon sa Wi-Fi, sa router yung phone ko. Kasi may internet na ng phone ko. Para malaman nyo rin na talagang gumagana gamit yung aking internet. Disconnect tayo sa Wi-Fi. Ayun, Wi-Fi natin. Tapos i-off na natin. Off. Ibig sabihin, wala na akong Wi-Fi doon. Tapos balik tayo ngayon sa e-link. Ayan, ito. Ayan. Wala nang Wi-Fi yan, guys. Try mo natin i-close ulit yung application kasi gumana kasi nagtanggal ako ng Wi-Fi. Then, open natin ulit yung device. E-link. Asan ka na? E-link. 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 Yan, punta tayo sa ginawa nating test. Yan, okay na. Pagka tinanggal, nagkabit kayo ng Wi-Fi, kailangan i-close nyo muna yung application nyo. Tapos, open nyo ulit para mag-reset siya ng panibago. Yan, nakikita nyo. Kita nyo, walang Wi-Fi, gamit ko yung internet ko mismo. Tapos, ito yung switch 1 natin. Tapos yung 2. Ayan. Tapos yung 3. Ito. Tapos yung 4. Ayan, umikot na yung pan natin nandun sa dulo. Mapapansin nyo. Off. Tapos 3. 2. 1. Ayan. Try natin ulit. Doon naman tayo sa mag-start tayo sa 4. Tingnan natin yung pan kung umiikot. Ayan. Patay yung ilaw, patay yung pan, then i-on natin. Ayan. Wala akong pinipindot sa kabilang side, lalayo kong kamay ko. Ayan yung pangalawa. Tapos yung 2. And then yung 1. Okay. Yan, ganun lang mag-pairing ng ng application. Quick lang. Basta tandaan nyo, hindi magagana yung application kung wala kayong email address. Kasi yun yung gagamitin nyo para kung nasa malayo kayo or kung nasa man lugar kayo, kung nasa abroad kayo, pwede rin yung makontrol tong device ito gamit yung application. Basta parehas lang na email address na gamit nyo doon sa device. Ayan, try natin ulit. 1, 2,
3, 4, ayan, off. Okay, yun lang. So, hanggang doon na lang muna natin. Hindi ko na yung mode niya, hindi na natin binago kasi ang papakita ko nun sa inyo is paano mag-pairing ng remote at saka paano gamit ng application do sa device. Kung paano mag-add ng device. Ganun lang kadali. Basta kailangan set up kayo ng application, kailangan meron kayong wifi. Kung wala, hindi nyo set up ng maayos. At saka hindi nyo sila magagamit sa internet. Bali, ang magagamit nyo na lang is yung remote. Yung remote lang. Remote. Ayan, nag-pair ako ng application. Tapos try natin tong remote ulit. Kung nawala yung pairing niya, andun pa rin siya. Ayan, diba? Ganun lang kadali. Napakadali din mag-pair ng remote. Cellphone, try natin ulit. Ayan. Ganun na kadali. At saka kung nasa kayong lugar, kung nasa sakyan man kayo, nakalimutan nyo yung ilaw nyo sa bahay, ito advice ko sa inyo. Ito ang gamitin nyo. Sulit ang paggamit nyo. Kung nakalimutan nyo sa ilaw, TV, kung saan man nakakabit yung inyong mga sun off nya. Ito binili ko to para sa bahay, tapos sinare ko lang sa inyo paano gamitin, paano i-setup. Okay, hanggang doon na lang muna tayo. Maraming salamat.